Kanluran ng bansa, medyo mas uulanin. Bakit kaya? Ating alamin. Pero halos buong nalalabi ng bansa makakaranas ng katamtaman at medyo maalinsangang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, October 15, 2023. Ang oras natin boys may maga ay alas 10:31 na o 32 na ng umaga. Inaasahan ang mga malalakasang pagkulog at pagkidlat pero sa may bandang West Philippine Sea pa rin ito. Gaya kahapon, dyan sa may bandang northwestern ng Luzon ito. Dahil medyo merong trough na kaulapan na may circulation sa area na yan. Dahil na rin sa kay low pressure area na si 99W ay magkakaroon ng mga ilang kaulapan sa may kaluran na halos ng bansa dyan sa may bandang west portion sa Palawan at bandang northwestern ng Zambales ay magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat pa rin ng pag-ulan, epekto ng medyo traffic conditions sa area na yan maging ng bandang Mindoro. Hindi masyado mapagpag-abot sa Metro Manila pero magkakaroon ng isolated ito sa buong maghapon. So, be ready na lamang at magdala ng pananggalang sa ulan. Asahan ang mga localized thunderstorms at base sa ating Doppler microwave imagery ay may mga ilang kaulapan at water vapor sa may bandang Quezon Province, sa may Polillo Island. Ito ang bahagi ng Camarines Norte. Magdala ng pananggalang, although hindi naman ito magtatagal o magdamagan, ay mas magandang magdala na namang, lalo na sa mga biyahe at lalabas ng kanilang mga tahanan ngayong araw ng Linggo. Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, klaro at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan City. At so far, wala tayong ibang event o anomaly na namamataan. Maliban pa rin kay Bayon Volcano na sa moderate. Well, stationary lamang yung kanyang pagiging unrest. So take note yan sa mga kababayan natin sa may bandang Legazpi na malapit kay Bayon Volcano. And so far, sa lowest temperature naman, ay tala na kay weather station kaninang 5:54 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kapon, nakapagtala kami ng medyo mababa, bagamat malinsangan pa rin na nasa 32.7 degrees Celsius. Kapon ito ng umaga, 11:27 AM. So, ibig sabihin lamang yan ay mababa ang heat index na nasa total lamang na 42.9 degrees Celsius ang highest heat index. So, halos 43 degrees Celsius. Pero kung itatabi sa record na heat index mula sa weather stations, si Pag-asa, ay mga nangunguna sa may matataas sa heat index ang bahagi ng Baler Aurora, ang Borongan Eastern Samar, at ang area ng Hinatuan sa Surigao del Sur naman. So halos sa katamtaman ang heat index na matataas, pero nangunguna sa areas nito sa record ni Pag-asa, di gaya sa akin na halos pantay lang din. Nasa around 42.9 degrees. So halos magpo-43 degrees Celsius. Ilang puntos lamang ang lamang sa kanila, di gaya dito sa amin sa Caloocan City. So sa ating humidity, outside humidity, ay nasa mataas of medyo drier tayo na nasa 67% at bumababa ito ng 2% since last hour. So medyo drier ang ating himpapawid ngayong araw dito sa Metro Manila mga folks. So take note yan. At bahagyang mataas din ang ating atmospheric pressure at 1,010 hectopascals. At sa ating PH extremes in past 24 hours, ay nangunguna naman sa pinakamainit na temperatura ang Hinatuan na umabot ng 34.4 degrees Celsius. Sa lowest temperature, stationary lamang almost dyan sa may Baguio City at 17.4 degrees Celsius. At sa inulan naman, ang Malay-Balay Bukidnon naman ay nangunguna sa may malakas na inulan at 76 mm ang total rainfall. Wala kaming naitalang pag-ulan kahapon dito sa amin sa Caloocan City. So diretso agad tayo sa high tide and low tide status. Kasalukuyang high tide ngayon tayo at maximum ng 60 minutes pa ang nalalabi para sa maximum peak of high tide. Ngayong 10:51 AM. So take note yan mga folks, ay yung mga mangingisda sa Bampang na Manila Bay, tuloy-tuloy lamang tayo. Wala tayong so far na masamang air quality so far at good air concentration ito. Mababa lamang. So mukhang maganda ang ating air quality.
At sa almanac ay sumikat tong haring araw kaninang 5:47 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:36 PM. So nasa new moon tayo, wala tayong comment muna sa status ng ating buwan. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas sa pito ng Lunes, inaasahan magiging partly cloudy ang maghapon daw at may mga localized thunderstorms ang naka-forecast. Tsansa ng pag-ulan, 76%, so magdala ng pananggalang sa ulan. Lalo na dito sa Metro Manila mga folks, bahagyang mataas ang ating tsansa ng pag-ulan na may mga pagkulog at pagkidlat. Bukas ng Lunes, partly cloudy din daw maghapon at may localized thunderstorms. Pero mas mababa daw ang tsansa ng pag-ulan bukas ng Lunes at 48%. Dito yan sa amin sa Caloocan. So, probably sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, ang aasahang forecast. Highest and lowest temperature expected in 2 days ay nasa 32 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. O may nagtatanong, kailan ba yung susunod na eclipse daw natin? Well, may 14 days pa po para magkaroon na naman ng second event of partial lunar eclipse. Ito ay makikita, bahagyang makikita sa Asia, kabilang na ang Pilipinas. So, sana maganda ang ating himpapawid niyang araw na yan dahil magandang pagkakataon nito para makita. Kahit man lang sa minsang pagkakataon, makakita tayo ng ganitong event kahit na hindi kagaya kagabi sa bandang Amerika na nasaksihan nila yung Ring of Fire ng partial na lunar eclipse. So, yung annular eclipse na tinatawag, yung Ring of Fire niya. So, sinuswerte talaga ang bandang Mexican area, peninsula at ilang portions ng Amerika na ating binanggit kahapon na nasilayan nila yung Ring of Fire. Pero tayo ay hanggang partial lunar eclipse ang masasaksihan natin by October 28 ito, nakaschedule. Pero sa Pilipinas, October 29 ito ng madaling araw. So, probably mga 4:15 AM po yung expectancy na schedule sa oras natin sa Pilipinas. So, universal time coordinates naka-schedule by October 28 naman. Sa atin ay October 29 ng madaling araw ito. So, i-ready mga telescope. Minsan lang tayo makakita ng ganyang pagkakataon. At least kahit mga binoculars nakikita ito. Pero sa mga nagsasabi kung magla-live ba ako nito, well, titingnan natin. Susubukan po natin makapag-live kung sakaling maganda ang magiging condition ng weather. Ay susubukan nating mag-live ng mga gantong oras. Mag-update naman ako just in case at mag-review ako sa aking YouTube channel kapag ako ay magla-live. Kung hindi man, ay magpo-post naman ako sa aking Facebook page. So, abang-abang na lang mga folks. Welcome kasama na natin yung ating water reserves. Well, sapat naman na ating water reserves. Halos wala naman sa 1 meter ang nababawas ito so far. Ngayong umaga by Angat Dam, halos hindi masyado nababawasan ng malaki. Halos wala nga sa kalahati o 1 meter ang nababawas sa Angat Dam. Sa Ipo Dam naman, ganun din. Halos wala sa kalahati ang nababawas kada araw. All the way hanggang Lamesa Dam. So halos wala namang masyadong significant na malakas ang nagiging konsumo. Sa San Roque lang medyo malakas ang konsumo at Binga Dam. So the rest, dito sa may bandang Metro Manila sa Luzon, maliit lamang ang nakukonsumo. So sapat po ang supply ng tubig natin. Wala tayong may comment dyan. Kahit silipin natin yung pinaka-annual graph ay mataas po ang supply ng tubig. Hindi gaya nakaraang nitong bandang summer, bandang dry season. Ngayon, sapat po ang level ng tubig. Konting-konti lamang ang nababawas. So, wala tayong magiging comment dyan mga folks. Sa lagay ng ating dam, sobrang sapat po ang ating water reserve sa mga dam sa Angat Dam, Ipo Dam at Lamesa Dam. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Sa kondisyon natin ngayon ay mas madalas na magkakaroon ng maulap na himpapawirin at maulap ang halos kalimitan ng kanlurang bahagi ng bansa. Yung areas na ito ay aasahan magiging partly to mostly cloudy. So medyo mahahawi ang bahagi ng Metro Manila mga folks. Yung area na yan na aking ginuhitan ay aasahan na magiging partly to mostly cloudy ang mas madalas. Di gaya sa bahagi ng silangan ng bansa. At asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pero dun sa may hilagang bahagi ng Luzon, especially sa may Apari, Cordillera at Region, bahagi ng Batanes Group of Islands, Cagayan hanggang Isabela at Baler Aurora ay so far
ay mga katamtaman at medyo maaliwalas at asahan ang maaraw at alinsangan ang aasahan natin ngayong umaga dyan. Bagamat makakaramdam kayo ng cold breezy pa rin dahil sa ating northeasterly surface wind flow o northeasterlies o mahinang habagat. So yung alinsangan dyan ay maglalaro na lamang sa at least mga hanggang 34 degrees Celsius approximate highest temperature dahil medyo cold breezy dyan. So generally, maalinsangan po ang areas dyan hanggang sa may bandang Tugigaraw. Pero sa may bandang kalurang bahagi ng Northern Luzon dyan, mula sa bandang Ilocos Sur, pababa ng La Union, kabilang na ang parteng Davao, Baguio City, rather, at Benguet ay magiging partly cloudy ang inaasahan. So magkakaroon ng mga ilang kaulapan nitong maghapon. At mula dyan sa may bandang Zambales at Pangasinan, sa may Bolinao, pababa ng dito sa may bandang Bataan, ay magiging katamtaman din. Medyo maliwalas, moderate lamang ang himpapawrin. So, magkakaroon ng mga biglaang bugsuan na lamang ng pag-accumulate ng kaulapan dyan sa area ng Zambales area at sa karagatan. Pababa na yan ng Mimaropa, magiging partly to mostly cloudy ang iiral at may mga ilang heavy rain potential dyan sa may bandang Palawan area. Kung titingnan natin ang mas malapitan, una, di sa may bandang surface map, mas malawak po o mas malawak ang mataas na water vapor sa may kanluran ng bansa halos. So mula Mimaropa hanggang sa may bandang western portion ng Luzon ay magiging mataas ang water moisture na magkakaroon ng mga kalat-katapag ulan itong maghapon. Di gaya sa may bandang silangan ng bansa, medyo mababa lamang ang volume ng water vapor so far. At kung sisilipin natin base ang Himawari 8, dahil nga po sa mataas ang heavy rain potential sa may bandang Palawan area, ay asahan ang bahagi ng Puerto Princesa hanggang dyan sa may bandang Batarasa at Balabac. Magiging pasulpot-sulpot po ang magiging moderate to heavy rain showers ang halos buong bahagi ng Palawan area mula Puerto Princesa, Brooks Point hanggang Balabac. Magdala po ng pananggalang sa ulan itong maghapon dahil asahan po ang mga mas madalasang scattered rain showers at madalasang moderate and heavy rain showers. Mula dyan sa may bandang San Vicente, El Nido hanggang dyan sa may bandang Coron, Palawan, magiging partly to mostly cloudy rin at kalat-kalatapag ulan bagay sa bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro. Dahil nga po sa malawakan na medyo surface trap, dahil nga po sa may namumuong low pressure area dyan, as 99W, asahan yung surface trap na nagsisirculate sa may kalurang bahagi ng Palawan at Mindoro area ay mas mataas ang accumulation ng water moisture na magpapaulan sa bahagi ng Mimaropa. Pero mula Central Luzon, pababa na po ng bandang Bulacan, papasok ko ng Metro Manila hanggang katamtaman lang din at ilang mga kaulapan lamang ang mag-accumulate. So, typically, magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga bandang hapon siguro, at may mga localized thunderstorms. Makikita natin, may mga ilang manipis ang kaulapan na may accumulation pa rin ng water vapor. So, asahan ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms maging sa Metro Manila area. So, magdala ng pananggalang sa ulan mga folks, ngayong araw ng linggong to. At mula sa may bandang Calabarzon, mula sa Batangas sa Laguna area, magiging katamtaman na lagi ng panahon. So, forecasted din na uulanin ditong maghapon. Biwari na lamang, although magkaroon man ng pag-ulan dyan sa area na yan, panandalian at hindi naman din nagtatagal. At mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte at sa buong bahagi ng Bicol Region, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. At isolated din at mga kalat-kalat lang din. Typical mga light to moderate showers ang mas iiral. At may mga localized thunderstorms din, lalo na sa bahagi ng Catanduanes, Bacacay, Legazpi, Sorsogon, pababa na ng Matnog, magiging partly cloudy at mostly cloudy minsanan na susulpot dyan. So asahan din ang mga isolated showers. Pero typically magiging malinsangan ang halos buong Bicol Region area, kabilang na ang bahagi ng Southern Luzon at buong Visayas Region. Magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. Maliit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan. Magkaroon man ay typically mga light to moderate showers lamang at panandalian lamang ito. So halos buong bahagi ng Visayas Region mula sa Kanluran, Central at Eastern Visayas ay magiging katamtaman na lagay ng panahon. So magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light rain showers ito to moderate at hindi rin nagtatagal. And the rest ng Mindanao, ganon din, mas magiging malinsangan sa bahagi ng Mindanao area. At bandang Northern Mindanao po, medyo magkakaroon lamang ng medyo maulap o kalat-kat na kaulapan. Partito mostly cloudy ang iiral, lalo na sa may bandang Surigao del Norte. Pero hindi sapat ito para magkaroon ng malakasang ulan. Typically, mga light to moderate showers
na naka-forecast sa bahagi ng Surigao del Norte and the rest ng Zamboanga Peninsula. Dahil sa bandang Basilan at Hulu-Sulu, magiging part nito Musikaw din rin. And the rest ng Zamboanga Peninsula ay magiging maliwalas, katamtaman lang din ang lagay ng panahon all the way kabilang na ang BARRM, Soksagen at Davao Region. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, panandalian lamang ito at hindi nagtatagal, pero mas nangunguna ang mas mataas na alinsangan sa halos 90% ng buong Mindanao area. So, wag lamang magdala ng pananggalang kung hindi lamang sa ulan, kundi sa magiging tinding sikat ng araw. Dahil magiging maalinsangan po ang temperatura natin dyan all the way hanggang sa buong bahagi ng Visayas area at bandang Bicol o Southern Luzon areas. So, take note yan mga folks. Well, may mga mamamataan ba tayo? Well, until now, may namamataan pa rin tayo sa may bandang southeast ng Guam na ating binanggit kahapon. Ay mababa pa lang naman ang kanyang anomaly nito at nananatiling nasa around 30% chance yung kanyang tropical cyclone forecast prediction nito na posibleng maging isang invest anumang oras kasunod ni 99W. Just in case maging invest ito ay magre-reset po uli sa code name na 90W dahil nakatapos na tayo sa huling numero na nasa 99W, so babalik ito as 90W just in case maging invest. At meron namang isa sobrang layo na nito, halos mid-Pacific na ito So wala pang masyadong significant na magiging threat ito sa ating dagat Pasipiko o malapit sa bansa. So, medyo hindi muna natin isasama yan. Pero yung itong malapit sa may bandang Guam ay ating binabantayan pa rin. Dahil may chance pa rin in next 24 hours ay manatiling mababa ito o manatili lamang ito shallow trough o trough lamang na magpapaulan sa area ng Guam. Sa ngayon, mababa pa rin yung kanyang anomaly. Conditionally at chance of 20% pa lamang yung kanyang anomaly hanggang sa susunod na 24 oras. So, mababa pa ang chance niya. Pero manatili nating babantayan just in case dahil mainit po ang karagatan na yan. Anytime baka magkaroon na lamang ito ng rapid intensification anumang oras. Dahil maging sa ating global spectrum model, nakikitaan siya ng shallow circulation dito sa parte ng Guam na ito sa silangan ng Visayas sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat disorganized at hindi pa siya significant na invest, patuloy pa rin natin itong babantayan at mag-update tayo anytime oras na magkaroon ng slight intensification itong shallow circulation na to mula ngayong araw na ito hanggang October 20, 2023 yung extended forecast. Kung pagbabasahin naman natin ang mean sea level pressure, halos insignificant na pinapakitang may low pressure circulation sa bahagi na ito ng Guam. Naglalaro lamang hanggang 1,010 to 1,008 hectopascals. So, considering mataas na rin yun at dahil sa nagwa 1,008 hectopascals ito, considering na rin na mataas na rin yung low chance na maging invest ito sa ngayon. Pero yung magiging isang ganap na bagyo ay napakaliit pa ang tsansa. Maaaring itanaas na yan ni Japan Meteorological Agency sigurado as stationary low pressure area. Pero gaya na aking sinasabi, still insignificant pa ito sa ngayon. At maging sa mga computer models, hindi pa naman nakikitaan ito ng active circulation sa may bandang Guam. Ayan, typically, mga trough lamang ang ipinapakita rito na binabantayan natin sa may bandang Guam. So, very insignificant pa ito. Ang range forecast kasi nito hanggang October 20 o October 18 ang maximum. Pero ang range ko dito mula ngayong araw hanggang October 20, 2023. So, kahit sa mga weather agencies na mga computer models ay napaka-maliit pa. Ang significant talaga nito na mag-isa active low pressure area sa ngayon. So, dahil mababa, manatili lamang natin itong babantayan dahil anytime kasi maaring magkaroon ng slight intensification yan. Yung stationary na low pressure area malapit sa may bandang vicinity ng Guam. At narito naman nating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Linggo, October 15, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, October 15, 2023. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa ibang mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga. Pakikita yan sa real time na aking weather station sa Caloocan gamit ang aking webpage at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.